Naranasan ko rin maglayas ng 16 years old ako. Kapag ganong edad, kung, average ang iyong talino at yung maturity mo ay normal lang, wala talagang plano. Magdedesisyon ka pa lang kapag andun ka na, kapag gipitan na. Makakagawa ka ng mga bagay na labag sa prinsipyo mo, pero kailangang makasurvive kaya't kahit mali, gagawin mo. Ang kahugot nating si, Sida ay isang babae at mas malala ang kanyang naging karanasan mula nung siya ay tumakas mula sa kanyang sariling pamilya. Narito ang kanyang kwento mga kaabang, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, matagal na rin akong tagapakinig sa mga kwentong binabasa mo pero kailan ko lang nalaman na taga Isabela ka pala. Napanood ko lang yung isang video ninyo ng mga bata sa Happyest TV kaya't nagulat pa ako. Alam mo, naranasan ko ang mamuhay dyan ng 1 taon at 8 buwan. Dyan pa ako nag-celebrate ng 20th birthday ko noon. 666 yon, June 6, 2006. Kaya hindi ko talaga makakalimutan. Malas daw ang 666 at nagkataon na minalas nga yata ako. Alin lang sa dalawa, minalas o kinarma? June 5, 2006, pasado alas 6 ng umaga, dumating kami dyan sa Isabela. Nag-night trip kami mula Maynila. Sumama ako sa boyfriend kong si Alex na taga dyan daw sa Isabela. Kumain kami ng lugaw nung kabababa lang namin at noong alas 7 na ng umaga, naglakad-lakad kami, matagal, paikot-ikot at nagtatanong-tanong si Alex sa mga tao sa salitang Ilocano na noon ay hindi ko pa gaanong naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang noon ay room for rent. Naghahanap siya ng room for rent. Tanong ko noon, bakit tayo uupa? Akala ko ba pwede tayo sa bahay niyo? Sabi niya ayaw daw niyang gulatin ang magulang niya. Tumahimik lang ako noon, Kuya Bono, kahit na maraming tanong ang pumasok sa isipan ko. At hindi talaga ako yung tipong tahimik lang. Talakera ako at matanong. Bagay na alam kong kinaiinisan ni Alex pero hindi ko siya dapat inisin noong umagang yon dahil baka magalit sa akin at iwanan ako sa lugar na wala akong kakilala ni isa. Sa isang residential area malapit sa palengke ay nakakita kami ng room for rent. Kwarto lang na may CR at isang dipang lababo. Sa papasok sa bakuran kung saan naroon ang paupahan ay may karinderya na siyang kinainan namin ng maagang tanghalian. Nasa tabi lang yun ng kalsada, harap ng isang lumang bahay. May 4 na mesa at 2 babae lang ang nakatao sa karinderyang yon. Yung may-ari na si Ate Liza at ang katulong niyang si Ate Mirna. Madalas ay nagtatagalog sila, lalo na kung bata-bata pa ang customer. Pero kapag matanda, lalo na mga tricycle drivers na doon kumakain ay local dialects ang gamit nila. Hindi lang yata Ilocano kundi may iba pang salita. Noon pa lang, Kuya Bono, ay ginusto ko nang makaklose sina Ate Liza at Ate Mirna dahil alam kong sa bawat meal ay doon kami kakain ni Alex. Kagaya noon sa Maynila, karinderya ang tagapatid ng aming gutom dahil wala kaming lutuan sa aming inuupahang kwarto. Ayaw ni Alex ang bumili ng mga gamit sa kusina. Mas makakatipid pa rin daw kami kung kakain na lang kami sa karinderya. Pagkatapos namin kumain sa karinderya ni Ate Liza noong umagang iyon ay naglakad-lakad kami sa palengke. Bumili kami ng isang unan, isang kumot at banig na may manipis na foam. Nagtaka ako kung bakit isang unan lang ang binili ni Alex. Sabi niya, magkadikit naman daw kami sa pagtulog. Bumili din kami noon ng 2 baso, 2 pinggan, 1 mangkok, 2 kutsara, 2 tinidor,
isang timba at isang palanggana. Konti lang kasi ang pera ni Alex noon kasi kinarma din siya sa kanilang kumpanya. Ang sabi niya tsaka na lang namin bibilhin yung iba pang kailangan namin kapag nakapagsimula na siya sa trabahong inaalok ng pinsan niya. Kinabukasan ng Kuya Bono, June 6, birthday ko na. 20 anyos na ako, buntis pero hindi pa halata. Nagpunta kami sa katabing syudad ng Santiago. Una, nagsimba muna kami. Pagkatapos ay kumain kami sa isang malaking restaurant sa loob ng palengke. 2:00 ng hapon, umuwi na kami ng Itiage. Naglambutsingan kami sa aming kwarto, nauwi sa isang mainit na pagtatalik, then nakatulog kami. Hapunan ay lomi ang kinain namin dahil sarado na si Ate Liza. Kadalasan kasi ay agahan at tanghalian lang ang siniserve nila. Pagkatapos namin maglomi ni Alex, umuwi na kami sa aming kwarto. Sa isang sari-sari store ay bumili siya ng 2 bote ng Red Horse. Uminom kami, then natulog. Paggising ko kinaumagahan, wala si Alex sa tabi ko. At hindi ko na siya nakita ulit. Magbahanggang ngayon ni anino niya, hindi ko na nakita. At ang dahilan kung bakit niya ako iniwan ng ganun-ganun na lang ay nananatiling tanong sa aking isipan. Magkahalong takot at lungkot ang naramdaman ko ng umagang iyon matapos kong makitang wala ang malaking bag ni Alex. Kagad kong tinawagan ang number niya pero cannot be reached siya. Tenext ko, tinadtad ko ng messages pero ni isang reply ay wala akong natanggap mula sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Isang malutong na 500 pesos na lang ang laman ng wallet ko noon. Galing sa masama ang 500 na yon pero dahil bago ay naisipan kong isiksik lang sa isang compartment ng wallet ko para kako. Hindi lang mga pictures namin ni Alex ang laman ng wallet ko. Bago at maganda ang wallet ko noon, regalo ni Alex noong nagdaang Pasko ng 2005. Una kong pinagtanungan ng mga babae sa karinderya sa labasan kung nakita nila si Alex. Asawa ni Ate Liza ni si Kuya Cesar ang nagsabing nakasalubong niya si Alex pasado 4:00 ng madaling araw nung papunta ito ng palengke upang bumili ng mga iluluto ni Ate Liza sa kanilang karinderya ng umagang yon. 9:00 ng umaga nung nasa karinderya ako at hindi ko napigilan ng mapaluha sa harapan nila dahil sa mga narinig ko mula kay Ate Mirna. Baka naman may pamilya na yun, Neng. Halata namang mas may edad siya sa'yo. Bakit ka kasi sumama sa kanya hindi mo pala siya lubos na kilala? Halos hindi ko nagalaw ang pagkain ko ng umagang yon. Kanin at igado. Brunch yon dahil 9:00 na at hindi naman ako nag-almusal. Suggestion ni Kuya Cesar na asawa ni Ate Liza, pumunta daw ako sa barangay at ipagtanong si Alex dahil sila, hindi raw nila ito kilala. At noon lang din nila nakita si Alex. Sinunod ko si Kuya Cesar pero lahat ng tao sa barangay na tumitig sa 3 pirasong pictures namin ni Alex noon ay hindi nila kilala si Alex. Sabi ng isang kagawad, subukan ko sa kabilang barangay. Kuya Bono, nagastos ko ang pinakatago-tago kong 500 pesos noon sa pamasahe dahil 6 na barangay ang pinuntahan ko. Pero wala ni isa ang nakapagsabing kilala nila si Alex. Pero sa huling barangay na pinuntahan ko, natatandaan ko pang pangalan ng barangay na yon, Barangay Tugigaraw. Hindi ko nakalimutan yon dahil may nakilala ako noon sa Maynila na taga Tugigaraw, Cagayan. Yung madaldal na barangay secretary ng Barangay Tugigaraw noon ay nagbigay ng pag-asa sa akin dahil sabi niya ay marami daw alindayo sa barangay nila at may isang lalaki na kararating lang galing ng Maynila. Inatasan niyang isang tanod na samahan ako sa bahay ng lalaking kagagaling lang ng Maynila pero hindi si Alex yun. Ipinakita ko pa rin sa kanila ang mga litrato namin ni Alex dahil nga
kaapelido nila pero hindi nila ito kilala. Madilim na nung makauwi ako sa inuupahan naming kwarto. Natulog ng mag-isa matapos nang walang katapusang tanong at pagtataka. Bakit ako iniwan ni Alex sa alanganing sitwasyon? Bakit niya ginawa sa akin yon? Anong kasalanan ko? Akala ko ba mahal na mahal niya ako? At sa akin niya ilalaan ang lahat ng panahon niya? Pero bakit ganon? Paano na ako? Buntis pa naman ako. Itutuloy ko ba ang pagbubuntis ko o ipapalaglag ko na lang? Ang daming tanong, Kuya Bono, yung tipong makakatulog na ako dahil madaling araw na pero kapag may sumingit na namang tanong sa isipan ko, mawawala ang antok ko. Iiyak, magdadasal, magmamakaawa sa Diyos na tulungan ako dahil sa lugar na yon, ni isa wala akong matatakbuhan. Kinaumagahan, pasado alas 9 ay nasa karinderya ako ni Ate Liza. May natitira pang kulang 200 pesos noon sa wallet ko. Kinumusta nila ako at muli akong napaluha sa harap nila dahil wala akong napala sa lakad ko kahapon. Tinapangan ko ang hiya ko noon kay Ate Liza. Sinabi kong kung pwede magkakatulong muna ako sa kanila para lang malibre ako ng pagkain hanggat hindi pa ako binabalikan ni Alex kasi paubos na ang pera ko. Nagliwanag ang mukha ni Ate Mirna noon kay sigla ng ngiti niya sa pagsasabing, "Ay naku, tamang-tama para makauwi muna ako sa amin. Magsasara na kasi tong uki ko eh." Likas na malaso ang bibig na Ate Mirna, Kuya Bono. Kahit naroon si Kuya Cesar o ibang lalaking customer, ganun siya. Pero pinagtatawanan naman siya. Noong time na yon ay 51 years old si Ate Liza, 53 naman si Ate Mirna. Si Ate Liza, mabait. Maputi siya at laging pula ang lipstick. Nag-aayos siya lagi para daw maayos tingnan ng mga customers. Ganon din naman si Ate Mirna kaso maitim kasi siya kaya hindi kasing linis tingnan kumpara kay Ate Liza. Taga Ifugao pala si Ate Mirna. May dalawa daw siyang anak pero pareho ng may asawa. At noon nga ay ako muna ang pumalit sa kanya sa trabaho niya sa karinderya. May 3 anak naman sina Ate Liza at Kuya Cesar pero yung dalawang nauna ay college na noon sa Baguio. Bunsong lalaki lang ang kasama nila noon sa bahay nila pero hindi naman nakakatulong sa kainan. Si Kuya Cesar naman ay may bukid at namamasada ng tricycle kaya tanging si Ate Mirna lang talaga ang inaasahan ni Ate Liza noon sa kanyang karinderya. At ang mga trabaho nga ni Ate Mirna ay napunta sa akin noong umuwi muna siya ng Ifugao para daw maiwasan ang pagsasara ng kifay niya. Hindi ako nahirapan sa trabaho sa kainan dahil dati naman akong katulong sa Maynila. Si Ate Liza ang tagaluto, katulong at utusan lang niya ako. Tagahugas din ng pinggan at mga pinaglutuan. Yung igado ay bagong ulam para sa akin at naging paborito ko yon. Kahit na bawal sana kasi baboy yon. Kaya lang matagal ko nang pikit matang tinalikuran ng aking relihiyon. Pinasubo nga ako noon ng ari ng lalaki. Masuka-suka ako noon. Kaya mula noon pakiramdam ko maruming-marumi na ako. Kaya pati baboy na dati ay bawal, kinakain ko na rin. Masyadong madilim ang buhay na pinagmulan ko simula nung maglayas ako. Pinilit ko lang mabuhay at magpasyang huwag nang bumalik sa pinanggalingan ko.
Nung makilala ko si Alex, naramdaman kong pwede pa akong magsimula ulit ng panibagong buhay kasabay ng pagtalikod ko na sa dati kong buhay. Kaya lang, iniwan naman ako ni Alex at panibagong buhay na naman ang pilit kong sinimulan. Napaka-positibo ng aura ni na Ate Liza at Ate Mirna. Lagi silang nakangiti at si Ate Mirna laging nagpapatawa, laging nakatawa. Konting bagay lang, hahalakhak siya kahit na napakasakit din pala ng pagsubok na pinagdaanan niya. Pinatay ang kanyang asawa ng maliit pa mga anak niya. Kinamkam pa ang kanilang lupa pero nagawa niyang makausad sa paglipas ng panahon. Ang paboritong motto ni Ate Mirna, "Life is short, tumawa ka, gaga." Si Ate Liza medyo seryoso lalo na sa trabaho. Siya ang tagaluto at kay sarap niyang panoorin kapag nagluluto siya. Hindi naman siya maarte pero talagang napakasinop niya sa kusina. Napakalinis pa. Noon nga nabura yung paniniwala ko noon na kapag pagkain karinderya ay balahura, hindi kay Ate Liza dahil napakasinop at napakalinis niya. Dahil nga kay Ate Liza, Kuya Bono, natuto akong magluto ng napakaraming putahe ng ulam at mga merienda. Talagang hindi ko makakalimutan ang Isabela kahit kailan. Sina Ate Liza at Ate Mirna dahil ang naging buhay ko doon ay konektadong-konektado sa buhay ko ngayon. Alam ko may hilig din talaga ako sa pagluluto kahit nung bata pa ako. Natatandaan ko, nagluto-lutuan kami noon ng mga kalaro ko pero napalo lang kami ng mga nanay namin dahil sa tinakas naming mga kasangkapan sa kusina. Si mother ko, sinipa pa niya ako noon kaya nahulog ako sa tubig kasama ang kawaling puno ng pansit. Mi goreng ang niluluto namin noon pero natapon lang at ang mga hibla ng pansit ay nakadikit sa damit ko nung umahon ako ng tubig. Sa bahay namin, patingin-tingin lang ako kina mother at kay Aja. Si Aja ay asawa din ng father ko. Magkakasama kami sa isang bubong pero hinati lang sa gitna. Yung gitna parang living room na maluwang. Sa kanan ay tulugan namin, sa kaliwa mga kwarto naman ni na Aja at mga anak niya. Iisa lang din ang aming kusina. Wala kaming dining room. Yung salas namin, doon na rin kami kumakain. Nalatagan lang yun ng parang carpet. Doon na kami sasalampak pag kami ay kakain. Mother ko at si Aja ang salitan sa pagluluto. Naiisip nyo na siguro, Muslim kami. Oo. Pero ako kasi naligaw ng landas dahil sa pagkamatigas ng ulo ko at sa paniniwalang meron pang mas maayos at mas magandang buhay kapag nakaalis ako sa aming isla. Sinikap kong magtino nung nagdadalaga na ako. Hindi sa pagyayabang, isa ako sa pinakamatalino sa klase ko at nagtitiis akong pumasok sa eskwela. Nagbabangka para makapunta sa kabilang isla kung saan naroon ang eskwela. Mahirap ang buhay sa tawi-tawi, Kuya Bono, kung naranasan mo na ang mamuhay sa ibang lugar. Kaya nga, hindi na ako bumalik doon. Hindi lang dahil sa ayaw ko nang maranasan ang mahirap na buhay doon, kundi baka patayin lang ako ng aking pamilya. Yung pag-iwan sa akin ni Alex, naisip kong balik lang ng karma sa akin. Nakaalis kasi ako ng tawi-tawi sa tulong ni Odile na matagal nang nanliligaw sa akin. Ginawa na rin lahat ng pamilya ni Odile para maging asawa niya ako. Ilang beses silang nakipag-usap sa father ko pero talagang ayaw ko pang mag-asawa at ayaw ko sa kanya. Matanda kasi siya sa akin ng 8 taon at maaskad ang kanyang itsura.
Sa mababait na anak na babae, wala silang magagawa kapag ipinagkasundo na sila. Whether they like it or not, mag-aasawa sila, pero ako kasi matigas ang ulo ko. Sabi ko sa father ko noon, pugutan na lang niya ako ng ulo kaysa makipag-asawa sa lalaking hindi ko gusto. Pero nung maisipan ko ngang maglayas, ginamit ko si Odile. Sabi ko sa kanya, gusto kong makapamasyal sa Holo bago kami magpakasal. Napatunga nga siya. Itatagalog ko na lang ang naging reaction niya noon. Talaga, Norsida? Gusto mo na akong pakasalan? Hindi ka ba nagbibiro? Noong time na yun, Kuya Bono, ay may iba ng babaeng pinupuntiri ang ama ni Odile para sa kanya. Nagmamadali sila kasi matanda na si Odile. Nakatawa ba ako, Odile, para sabihin mong nagbibiro ako? May gawain ng mga Kristiyano. Nagdi-date muna sila para malaman kung gusto talaga nila ang isa't isa. Mag-date tayo sa Holo, Odile. Hulo? Ang layo nun na. May sarili ka namang bangka, Odile. Ayaw mo ba? Saglit siya nag-isip. Ang sabi ko pa, sikreto lang natin to, Odile, ha? Kapag natupad mo ang hiling ko na walang nakakaalam, magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Pero Norsida, bawal sa atin ang iniisip mo. Mapaparusahan tayo. Okay, sige, Odile. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Kalimutan mo na rin ako. Sabi ko sabay alis. Pero kinabukasan nagpunta siya sa bahay. Hindi pa makapaniwala si inay nung makita niyang nilabas ko si Odile at nag-usap kami. Pumapayag na ako, Norsida. Maniningil lang ako mamaya ng mga pautang ko para may baon tayong pera. Kailan ba tayo pupunta? Odile, tandaan mo, dapat walang makaalam nito. Pati ang best friend mo dapat hindi niya alam ang tungkol dito. Alam ko, Norsida. So kailan tayo pupunta? Excited ka na ba? Uy, kailan ba? Magkano bang pera mo, Odile? Magkano ba kailangan? Gusto ko, Odile, 3 araw at 2 gabi tayo doon. Magpapanggap tayo mag-asawa tayo. Matutulog tayo sa hotel. Namimilog ang mga mata ni Odile noon. Halatang atat na rin siyang mangyari ang kunwa-kunwaring plano ko. Madaling araw ng Sabado kami umalis habang tulog pa ang lahat. 8:00 ng umaga, dumaong kami sa isla ng Lugos. Kumain kami ng agahan at noon, ipinahawak sa akin ni Odile ang pera niyang mahigit 10,000. Nakita ko nagtira siya ng mahigit 1,000 sa bulsa niya. Wala siyang pitaka, Kuya Bono. Nakabulsa lang ang pera sa pantalon niya kaya't sabi niya, ako na lang daw ang maghawak. Noon pa lang ay nakukonsensya na ako, pero desidido talaga akong lumayo. Pagdating namin sa Holo, sa isang restaurant ay kumain kami ng tanghalian. Pagkakain namin ay nagpaalam akong magsi-CR lang pero noon ko na tinakasan si Odile. Oo, napakasama akong tao. Ginawa ko yun pero obviously gumanti ang karma sa akin dahil sa pag-iwan naman sa akin ni Alex ng walang paalam. Sa Davao ako nagpunta. Para malayo akong matunto ng pamilya ko at ng pamilya ni Odile. Sa Davao pa lang ay nagbihis Kristiyano na ako. Naisip ko kasing mas madali ako makahanap ng trabaho kung hindi konserbatibo ang itsura ko. 16 years old lang ako noon, Kuya Bono, kaya't nahirapan akong makahanap ng trabaho. Pagkakatulong ang napasok ko pero dahil minor ako ay naging napaka-istrikto ng mga amo ko. Hindi nila ako pinapalabas kahit na gustong gusto ko dahil ibang-ibang Davao City kumpara sa Tawi-Tawi na pinagmulan ko. Noon pa lang, gusto ko nang maglayas sa amo ko. Hanggang sa nagkaroon ng handaan at nagdatingan ang mga kamag-anak ng amo ko,
pati yaya ng mga apo nila. Noon ko nakilala si Marina. Yaya siya ng apo ng amo ko. 21 na noon si Marina at nasabi niya sa akin na matutupad na raw ang pangarap niyang makapunta ng Maynila at kalaunan ay sa Dubai pa. Magkakatulong daw muna siya sa Maynila at pagkatapos noon ay may tutulong sa kanya para makapunta ng Dubai. Nakiusap ako kay Marina, Kuya Bono, na isama niya ako. Pumayag naman siya kaya naman ako'y nakarating nga ng Maynila gamit ang pera ni Odile. Pero sa Maynila ay nagsimulang masira ang buhay ko. Mga hayop kasi ang mga anak na lalaki ng amo ko. Yung isa doon, si Angelo, bunsong lalaki ay adik sa droga. Pinagsasamantalahan niya ako at binabanta ang papatayin kapag nagsumbong ako. Pero hindi niya kinuha ang pagkababae ko, Kuya Bono. Pinapasubo lang niya sa akin ang ari niya. 2 beses na ganon. Nagsusuka ako pero wala siyang awa. Demonyo siya pero ako hindi ko hinayaang matagal akong magiging kawawa. May isang madaling araw na biglang pumasok si Angelo sa tulugan ko. That night ay doon natulog si Ate Minang. Katulong din sa bahay nila pero stay out siya. Wala lang noon ang asawa ni Ate Minang kaya't nakitulong siya sa kwarto ko. Dahil kay Ate Minang, hindi nagawa ni Angelo ang balak niya. Lumabas siya pero makaraan ng ilang minuto, bumalik siya. Hinila ako at dinala sa kwarto niya. Gaya ng dati, nagparaos siya at pagkatapos ay nag-shower siya. Nakita ko ang cellphone niya. Binuksan ko pa ang drawer niya at lahat ng makita kong may halaga, kinuha ko. Wallet, pera, alahas, relo. Tsaka ako tumakbo pabalik sa kwarto ko at mabilis na nag-impake. Nakakatakot ang madaling araw na yon. Dinig na dinig ko ang pagkabog ng dibdib ko. Pero nakatakas ako. Hindi ko dala lahat ng damit ko. Ang mahalaga lang noon sa akin ay ang mga papeles ko, high school card at birth certificate ko. May pera pa ako noon. Yung natitirang pera ni Odile. Sumakay lang ako ng sumakay ng mga jeep. 3 beses akong sumakay. Kung anong nabasa ko sa karatula sa harap ng jeep, yun ang sasabihin kong destinasyon ko. Pangatlong sakay ko, nakatulog ako. Ginising ako ng lalaking noon ay nakababa na ng jeep. Mula sa bintana ay niyuyug-yug niya ako kaya nagising ako. Paglingon ko sa driver, ang sabi niya ay gagarahin na raw siya. Bumaba na rin ako at naglakad kabuntot ng lalaking gumising sa akin. Noon ko lang napansin, Kuya Bono, na iisa pala ang tsinelas na suot ko. Yung lalaki, palingon-lingon sa akin hanggang sa hinintay niya ako at tinanong ng, "Miss, naliligaw ka ba?" Ang lalaking yun, Kuya Bono, ay si Alex. Ewan ko pero kay gaan ng pakiramdam ko kay Alex noon. May itsura siya at mahinahon siyang magsalita. Kaagad ko ring napansin noon ang kakaibang accent niya sa pagsasalita. Nang madaling araw na yon ay galing siya sa trabaho sa factory. Panggabi siya. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako naliligaw dahil hindi ko naman talaga alam ang lugar. Tumakas lang ako sa amo kong demonyo. Inilibre niya ako noon ng pares sa tabing kalsada. Matagal pa kami nagkwentuhan noon hanggang sasabihin niyang sumama na lang ako sa tirahan niya. Huwag daw ako mag-alala dahil mabuting tao sila. So sumama nga ako. That time ay kasama niya sa kwarto ang nakababatang kapatid niyang lalaki na nag-aaral sa Valenzuela. Sa lapag sila natulog noon, ako sa katre nila.
Masigip ang kwarto nila at ang kwartong yun, Kuya Bono, ang matagal ding naging pugad ng pag-iibigan namin ni Alex. Noong matapos kasi ang kapatid niya sa 2-year course nito, umuwi na ito ng Isabela. Nasa isang buwan ko rin nakasama ang kapatid ni Alex pero ni minsan ay hindi kami nag-imikan. Sila namang dalawa, Ilocano ang salita kapag nag-uusap sila. Mabait si Alex, Kuya Bono. Maasikaso, maalaga. Pakiramdam ko'y ligtas ako kapag kasama ko siya. Kapag lumalabas nga kami noong wala pa kaming relasyon, para siyang gwardya ko. Sa matataong lugar, ihahalag niya ang katawan niya para proteksyonan ako. Bigla na lang niya akong hihilain kapag sa tingin niya'y may babangga sa akin. Si Alex din ang unang nagparana sa akin ng birthday celebration. 19th birthday ko noon. Nagluto siya noon ng pansit, sopas at maraming ulam sa boarding house ng kaibigan niyang kapitbahay lang din namin. Wala kasi kaming kusina sa inuupahan namin. Bumili pa si Alex noon ng cake at nakakatawa man, age 19 na ako nung unang pagkakataong maranasan ko ang mag-blow ng candle sa ibabaw ng cake. Then inimbita niya mga kaibigan niya. Inimbita ko rin sina Elsa at Mia na mga naging best friends ko sa karuhatan. Si Mia, napakabait at Ilocano din siya. Single mom siya pero nasa Ilocos ang anak niya. Matanda lang ng 5 years sa akin si Mia pero napaka-mature niya. Bilib na bilib ako sa kanya. Napaka-ayos niyang babae. Yun palang pagiging single mom ni Mia ay kinabiliban ko na. Hindi pa raw handa yung lalaki noon na maging ama. Gusto niyang ipalaglag yung bata or else maghihiwalay sila. Pinili ni Mia yung laman ng tiyan niya at siya pa mismo ang nakipaghiwalay sa lalaking iyon na ayon sa kanya ay wala raw lateng. Nagsikap at nagtiyaga si Mia sa pagtatrabaho para buhayin ang anak niya. That time na nasa Valenzuela kami, 8 years old na ang anak niya. Nagtatrabaho siya noon sa laundry shop ng tita niya kung saan din ako nakapagtrabaho ng isang buwan nung magbakasyon ng isang kasama nila. Ang hindi ko lang nagugustuhan noon kay Mia ay ayaw niya si Alex para sa akin. Hindi raw kasi niya mabasa ang ugali at pagkatao ni Alex. Parang may nililihim daw. Ang sabi ko naman, hindi lang talaga close si Alex sa ibang babae. At totoo yun, Kuya Bono, kahit kaibigan ko pa, hindi siya nakikipag-usap. Kasi baka daw magselos ako. Ang hamon ni Mia sa akin noon, ayain ko raw pakasal si Alex kung totoong wala siyang nililihim, kahit sa huwes lang daw kami magpakasal. Sinunod ko si Mia pero ayaw ni Alex na sa huwes lang kami makasal. Masyado daw akong espesyal sa kanya kaya't ayaw niyang sa huwes lang kami magsumpaan. Hintayin ko daw na makapagsimula siya sa trabahong inaalok sa kanya ng pinsan niya sa Isabela. At kaya kami umuwi para makapagsimula na siya. Sabi pa niya lahat ng panahon at pagmamahal niya sa akin niya iaalay. Ako daw ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Dahil sa ugaling yun ni Alex, Kuya Bono, ay tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko na mamalayang mahal ko na siya at ganun din siya sa akin. 7 buwan na kami nagsasama sa isang kwarto ni Alex nung may mangyari sa amin at siya, Kuya Bono, ang nakauna sa akin. Ang sabi ko sa kanya noon, paano pag nagbuntis ako, Alex? Na di magkakaanak tayo. Pakakasalan mo ba ako? Oo naman, pero kailangan lang nating maghintay kasi mag-iipon pa ako. Siya rin ang kauna-unahang relasyon ko, Kuya Bono, at masasabi kong inosente pa ako noon.
First time na inaway ko siya nung mapansin kong kapag may tatawag sa cellphone niya ay lalayo siya sa akin. Nagduda ako noon na may babae siya pero ang paliwanag niya ay may mga kasamahan daw siya sa pabrika na kasama niyang gumagawa ng iligal. Nagnanakaw daw sila ng materyales at saka binibenta sa labas. Hindi ko daw dapat marinig ang usapan nila kaya lumalayo siya kapag tumatawag ang mga ito. Ipinakita niya sa akin ang cellphone niya noon. Richard ang naka-phone book sa recent call niya kaya naniwala na rin ako. Nawala na rin ang pagdududa ko. Kaya lang ay hindi nagtagal ang kalokohan nilang magkakasama sa pabrika. Nahuli sila at natanggal sa trabaho, pinagbulta pa kesa ikulong. Kaya nang umalis kami ng Valenzuela at nagpasyang umuwi na lang ng Isabela ay kukonti lang talagang pera ni Alex. Ilang araw pa kami nagstay doon sa Valenzuela matapos matanggal sa trabaho si Alex. Nagtry siyang maghanap ng ibang trabaho pero nabigo siya. Noong wala na kaming pangkain, ibinenta ko na ang cellphone at relo ni Angelo. Yung mga alahas niya, makapal na bracelet at makapal na singsing, sinubukan kong isanla pero peke pala. Gold-plated lang. Yung natitirang pera niya at natitirang pera mula sa pinagbentahan ko ng cellphone at relo ni Angelo ang ginamit namin sa pag-uwi namin ng Isabela. Pero yun nga, 2 araw lang kami nagsama. Naglaho siyang parang bula. Ang dahilan hanggang ngayon, Kuya Bono, ay hindi ko talaga maintindihan. Inabot ako ng 1 taon at 8 buwan kay Ate Liza. Noong bumalik si Ate Mirna, hindi na rin ako pinaalis ni Ate Liza. Kinuha niya na akong kasama nila pero umalis na ako sa kwartong kinuha ni Alex. Tumira ako sa bahay ni Ate Liza hanggang sa mga anak ko. Hindi sila nagbago ni Kuya Cesar sa kabaitan nila sa akin. 3 months pa lang ang baby ko nung utusan ako ni Ate Liza na samahan ang nanay niya sa pagluwas ng Maynila. Nanganak kasi noon ang bunsong kapatid ni Ate Liza na nakatira sa Valenzuela. Ayaw actually ng nanay ni Ate Liza na may kasama siya sa pagbabiyahe pero gusto lang makasiguro ni Ate Liza na safe ang nanay niya kaya pinakausapan niya akong samahan ito. Pinahiram din ako ni Ate Liza noon ng lumang cellphone niya. Nilagyan din niya ng load para daw kung ano man ang mangyari ay matawagan namin siya. Noon sa Valenzuela ay nakadalaw ako kina Mia at sobra ang galit niya nung malaman niyang iniwan ako ni Alex. Sabi ko na nga ba may tinatago talagang animal na yon. Kumusta ka na? Ikaw naman kasi hindi ka nakinig sa akin noon. Sumbat niya sa akin pero mas ramdam ko yung awa niya sa akin noon. Kinuha niya ang number ng cellphone na pinahiram sa akin ni Ate Liza. That time, Kuya Bono, ay paalis na si Mia papuntang abroad. And after 7 months, tumawag siya. Tumawag siya at tinatanong ako kung gusto ko ring mag-abroad. Sa totoo lang, hindi ako nakasagot kaagad kasi that time ay kakaisang taon lang ni Paolo na anak ko. Ang sabi ni Mia, dalhin mo sa nanay ko yung baby mo. Ipaalaga mo muna sa kanya. Malaki ang tiwala ko kay Mia, Kuya Bono. Siya yung tipo ng babaeng hindi mo pagdududahan ng mga desisyon. Sinunod ko siya. Dumating ang kapatid niyang lalaki sa Isabela para sunduin kami ng anak ko. Siya, si Jerome. Nakababatang kapatid ni Mia. Dati ko nang nakita sa picture si Jerome. Nasa wallet ni Mia ang pictures nilang 5 magkakapatid pero nakaupo kasi si Jerome noon sa picture at akala ko yung maliit lang siya pero matangkad pala. Maliit ako, Kuya Bono.
5 flat lang ako. Si Jerome ay 5'10" at kay ganda ng pangangatawan. Siksik sa laman dahil isa siyang magsasaka. Gwapo siya para sa akin at puring-puri siya ni Ate Liza dahil napakagalang nito at kahit malaki ang boses ay malambing daw magsalita. Tono lang ang ramdam kong malambing noon dahil that time ay kokonti pa lang ang Ilocano words na alam ko, kaya't kapag nag-uusap-usap sila ay mga 30 to 40% lang ang naiintindihan ko. Napakalayo ng Ilocos mula sa Isabela, Kuya Bono. Magkatabi kami sa upuan ni Jerome sa bus at nung mapansin niyang nangangawit na ako sa pagkarga sa baby ko, kinuha niya ito sa akin. Sanay daw siyang magkarga at mag-alaga ng bata dahil isa siya sa mga nag-alaga noon sa anak ni Mia. Sa haba ng biyahe, Kuya Bono, nakatabi ko si Jerome at sa bawat stopover ay nakaalalay siya sa aming mag-ina. Naramdaman ko yung kahalagahan ng isang lalaki sa buhay ko. Aminado rin ako na sa biyaheng yun noon nagsimulang mahulog ang loob ko para sa nakababatang kapatid ni Mia. Pero ang damdamin kong yon ay pinigilan kong lumago dahil that time ay engaged na si Jerome sa kasintahan niya since high school sila, si Marisa. Isa pa, dakilang lalaki ang tingin ko kay Jerome at ako isang babaeng marumi at tira-tira lang ni Alex kaya hindi tamang pangarapin kong makarelasyon ang isang kagaya niya. Mabait si Nanay Mela, nanay ni Mia at Jerome. Sina Jerome at Mia na lang noon ng mga anak ni Nanay Mela na wala pang asawa. Simple lang ang buhay nila. Ang bahay nila ay kalahating semento at kalahating buho ang dingding. Pero sa loob, Kuya Bono, mapapabilib ka dahil napakalinis at napakasinop. Napakakintab ng kanilang sahig. At napakaluwang na kanilang terrace sa harapan ng bahay nila. Ang bakuran nila ay puno ng mga pananim, gulay, puno at mga halaman ni Nanay Mela sa harapan ng bahay. Napakaluwag sa dibdib ang tumira sa kanila sa totoo lang. Kay presko ng hangin dahil sa napakaraming puno ng kahoy sa paligid at dahil nasa baryo'y ang ingay na maririnig mo lang ay mga huni ng ibon, manok at iba pang mga hayop. Sa likod ng bahay ay mayroong kubo kung saan natutulog si Jerome. Napakabait ni Jerome sa kanyang ina. At si Buboy na anak ni Mia, nakakatuwa. Sobra akong namamangha noon kay Biboy dahil 10 years old lang pero napakatatas magsalita ng Ilocano at kay sarap pakinggan ang boses niya. Kaagad din ako ni Nanay Mela ang pag-aalaga sa anak kong si Paulo. Ako naman noon ay nagpresentang magluto ng magluto, pero naturuan pa ako ni Nanay Mela na magluto ng mga Ilocano recipes gaya ng dinengdeng, pakbet Ilocano, dinardara ang Ilocano. That time, Kuya Bono, nakakahiyamang aminin sa mga Muslim ay talagang Kristiyanong-Kristiyano na ako. Pero nung nasa Ilocos na ako, magaan ang loob ko. Maliwanag ang buhay ko, matiwasay ang puso ko. Noon ako nakukonsensya sa pagtalikod ko sa relihiyon ko. Ganun pala yun, Kuya Bono. Kapag kalmado ang puso mo at ang isip mo, payapa, maaalala mo ang mga kasalanan mo at parang uusigin ka ng konsensya mo.
Yung dalagang anak ng amo ni Mia ang nag-request kay Mia na maghanap ng cook ng native Filipino foods. Nag-send din sila ng job order sa agency na nagpaalis kay Mia pero 5 ang kailangan nila kaya't nabanggit ako ni Mia sa anak ng amo niya. Sa agency ni Mia ako nag-report at mabilis naman ako nakaalis pero hindi cook ang job title ko kundi household worker din, kadama kung tawagin nila. Magkasama kami ni Mia noon sa bahay ng amo namin sa Doha, Qatar. Pero sa restaurant ako nagtatrabaho, si Mia ay sa bahay. Assistant cook lang din ako noon sa restaurant dahil mga chef ang mga main cooks doon. Nakakapagluto lang ako ng gulay, 2 hanggang 3 putahe kada araw. Habang nagluluto kami sa kusina noon, si Kuya Jaime na isa sa mga cook ang mahilig makinig sa mga kwento mo sa YouTube, Kuya Bono. Siya actually ang nanghawa sa akin para maging certified kahugot na rin mula noong 2021. At noon ay may sarili ka ng channel. Hindi kagaya doon sa channel kung saan namin narinig ang mga kwento nila Tina na hindi mo yata channel. 2021 o 2022 kung masasabing naging certified kahugot na rin ako. Pero bago yun, Kuya Bono, ay bumalik muna tayo sa hindi kalayo ang nakaraan. Ang nangyari ay hindi nagkatuluyan sina Jerome at Marisa dahil nagbago daw si Marisa simula nung makapag-abroad ito bilang DH sa Singapore. Tumaas ang tingin niya sa sarili niya at hindi na raw karapat dapat si Jerome para sa kanya kaya nakipagkalas ito sa kawawang binata. Noong matapos ang kontrata ni Mia, unang kontrata niya, umuwi siya. At habang naroon siya sa Ilocos ay tinawagan niya ako at sinabi niyang gusto daw maging lehitimong ama ng anak ko, ang kapatid niyang si Jerome. Ipinasa ni Mia ang cellphone niya noon kay Jerome. Hiyang-hiya pa si Jerome sa akin noon nang sabi ko, pwede ka namang maging ama kay Paulo kasi wala nga siyang ama, di ba? At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Jerome. Hindi siya nakapagsalita. Sabihin mo kay Paulo, tatay na ang itawag niya sa iyo. Pabirong sabi ko pa. Noon pa lang siya nakapagsalita. Sida, ang ibig kong sabihin ay gusto ko itang maging asawa ko para maging lihito mong ama ako ni Pau Pau. Noon ay napangiti na ako sabay tanong ng, sure ka ba? Baka naman nasasaktan ka lang dahil sa pag-iwan sa'yo ni Marisa kaya nakakapag-desisyon ka na ng ganyan. Tandaan mo, Jerome, maraming ibang dalaga dyan na mas deserving sa isang malinis na lalaking kagaya mo. Bakit ka magtsatsaga sa isang disgrasyadang babaeng katulad ko? Magtsatsaga? Hindi ganun, Sida. Kapag ikaw nakasama ko, ituturing kitang malaking blessing mula sa Diyos. Pakakasalan kita at ipagmamalaki kita kahit kanino. Talaga? Ganito ang reaction ko pero nakadama ako ng lungkot kasi that time, Kuya Bono, ay nakapag-retake na ako ng shahada. Bumalik na ako sa Islam kasi Muslim naman ang mga amo namin. Kasabay ko lagi si Nura sa pagsasala kapag nasa restaurant kami. Si Nura ang magandang dalagang boss ko, siya ang may-ari ng restaurant. Gusto mo ba akong pakasalan, Sida? Narinig kong tanong ni Jerome sa kabilang linya. Jerome, bumalik na ako sa Islam eh. Muslim na ulit ako. Di magmumuslim din ako. May mga kaibigan nga akong Muslim eh. Papayagan ka ba ni Nanay Mela? Mabait at maunawain ng nanay ko. Walang magiging problema sa kanya. Di sige. Kung wala talaga magiging problema, Jerome, at kung totoong tanggap mo ako, magpakasal tayo pag uwi ko. At siya nga pala, Jerome. Ano yun, Sida? Dati na rin kitang gusto pero pakiramdam ko talaga hindi ako bagay sa'yo. Kaya inilihim ko lang ang damdamin ko. Pareho pala tayo eh. Unang kita ko pa lang sa'yo noon sa Isabela, may naramdaman na ako para sa'yo. At nung nasa biyahe tayo sa bus, ang sarap sa pakiramdam ko na parang isang pamilya tayo. Ako ang ama, ikaw ang ina,
at anak natin si Paulo. Sida, sana hindi na magbago ang isip mo. Ihintayin ko ang pag-uwi mo. Mag-aalaga na ako ng 4 na baboy para sa kasal natin. Jerome, baboy? Muslim na ulit ako. Sorry. Di sige, baka. Mag-aalaga ako ng baka. Nagganap nga ang kasal namin ni Jerome nung umuwi ako, pero bago yun ay pumasok na rin siya sa Islam. Nasa Lawag City ang pinakamalapit na masjid, ang Madrasa Al-Hidayah Lil Banaat, kung saan regular na nagsasala si Jerome noon. Pagkatapos ng aming kasal ay bumalik din ako dito sa Qatar upang makapag-ipon pa para sa kinabukasan ng mga anak namin. Tunay na anak ang turing ni Jerome kay Paulo, kaya't nagawa kong iwan ulit sa kanila ni Nanay Mela ang anak ko. Naka-7 taon ako kay Nura. Nag-exit ako noong 2015 upang magpabuntis sa asawa ko dahil hiling niyang magkaroon ulit kami ng anak. Nagsilang ako ng babae noong 2017. That time ay nag-for good na rin si Mia dahil nakapag-asawa na rin siya ng seaman na taga La Union. October 2019 ay bumalik ako dito sa Qatar, pero iba na ang employer ko dahil nawala na rin ang Filipino restaurant ni Nura. Ngayon ay social na Arabic and Mediterranean restaurant na ang pagmamay-ari niya. Isa na lang akong kadama ngayon, pero masaya pa rin naman ako dahil mababait ang mga amo ko. Nung nariyan ako sa Pinas ay naramdaman kong marami pang kulang sa amin at hindi pa masyadong nakakapag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak namin, kaya't nagpasya akong tulungan pang asawa ko sa paghahanap buhay. Tutol si Jerome sa desisyon kong pagbabalik dito dahil labag sana yon sa batas ng aming relihiyon, pero nagpilit ako. Sinabi kong maraming kagaya ko ang tumutulong sa kanilang asawa para sa mas maningning na kinabukasan ng pamilya. Malungkot at masakit ang iwanan sila, pero napilitan ng asawa kong unawain na lang ang katotohanang kailangan pa naming magsakripisyo talaga. Yung naging buhay ko, Kuya Bono, ay para lang zigzag road na paikot, pero wala pa ako sa punto ng simula ulit kasi hindi pa ako nakakabalik sa pinanggalingan ko. Sa tulong ng social media ay nakakausap ko na ulit ang pamilya ko. Yun nga lang, wala na rin ang father ko. Mother ko at mga kapatid ko na lang ang naroon sa Mindanao, pero hindi na sila sa Tawi-Tawi. Maganda na ang buhay nila dahil nakapag-asawa ng mayayaman ang mga nakababata kong kapatid na babae. Yung mother ko nga, gusto pa akong padalhan ng pera dahil naaawa daw siya sa akin sa paghihirap na dinanas ko nung umalis ako. Isa pa, lubha siyang natutuwa na nakabalik na ako sa aming relihiyon. Si Odile, ayon sa aking ina, ay 15 na ang anak mula sa kanyang 2 asawa. Si Alex hanggang ngayon, wala pa akong balita. Ilang beses na akong nagtangkang hanapin siya sa Facebook, pero hindi ko siya makita. May mga lumalabas na kapangalan niya, pero iba ang nasa picture. Kaya naman, nananatili pa ring tanong sa isip ko kung bakit niya ako iniwan noon. Ano ang kanyang dahilan? Ano ang nangyari? Pero ang pagkakaiwan niya sa akin dyan sa Isabela ay isang kwentong yayakapin ko sa puso ko habang buhay. Dahil ang mga kagaya ni na Ate Liza, Kuya Cesar at Ate Mirna ay parang pinadala ng lumikha sa akin upang maging magandang bahagi ng buhay ko.
Hanggang dito na lang Kuya Bono at sana'y mabasa mo rin itong kwento ng buhay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Sida. Kaya hindi ako masyadong believe sa sarili ko pagdating sa pagbibigay ng pagpapayo. Sa totoo lang, honest to goodness, mga kahugot, mga kaabang. Kasi yung mga ganong bagay, yung paglalayas, pag-stow away, pag-adventure, pag-explore, ay hindi ko kinokontra. Kahit na sa mga minor. Kasi di ba yung baby, dapat hindi mo bini-baby. Like, kailangan maranasan niyang madapa, matapilok, mahulog. Kaya, yung paniniwala ko pagdating dun sa pagkakaroon ng experiences sa buhay ay taliwas sa paniniwala at pananaw ng iba. Kaya, nasasabi ko na hindi talaga ako effective na magbigay ng pagpapayo. Kasi, gusto kong masaktan ka. Basta huwag ka lang masira, ha? Gusto kong matutunan mo yung leksyon mo. Gusto kong makaranas ka ng mga experiences na hindi mo inaasahan para pagdating ng araw ay may natutunan ka. Kumpara sa isang taong walang kapeklat-petlat sa katawan, walang mga experiences na, alam mo yon, yung mga taong ito sila yung mapanghusga. Kasi they lived a perfect life na under paggabay ng mga magulang nila, ng mga taong nagmamalasakit sa kanila, they were unharmed. Kaya sila yung magaling manghusga. Kaabang, ganun ka ba? I know na meron at merong manghuhusga sa'yo, kahugot na Sida. Kaya hindi ko na lang ipinakita yung mga pictures mo kasi iwasan na lang natin yon. Marami kang nagawa na hindi maganda, no? Sa mga nang-abi sa'yo, gumanti ka eh, hindi ba? Kagaya ni Angelo, ninakawan mo siya, bad yun, di ba? Bad na bad yung ginawa sa'yo, pero gumawa ka rin ng bad. Si Udil, di ba? Mabuti yung hangarin sa'yo, pero natanggap mo naman na nakarma ka, hindi ba? And sana bayad ka na. Sana yung buhay mo ngayon ay simulan na talaga ng pagbabago, and please try to be good now. Kasi meron ka ng pamilya, mahirap nang makarma ulit, lalo na baka hindi na lang sa'yo tumama. So magpakabuti na tayo, kahugot na Sida. And again, maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Hangad kong sana makauwi ka rin sa inyo, you need to feel the embrace of your family again. Pag-uwi mo, isama mo si Mr. mo para sa ganun makarating naman siya sa Mindanao. At ngayon sa ating mga shout-out, mga kahugot, Noemi Joaquin of Singapore, shout-out to you. Ninita Villanueva, Deseline Almazan, Achilles Akio, shout-out to you. Jeffrey Pudol of Abra, Mark Lloyd Baruso, shoutout sa family ko sa Ilagan from Francis Balubar of Hong Kong. Shoutout din po sa pamilya ko dyan sa Fiery Cagayan, ang mga magulang ko na sina Joseph Ramos at Minda Ramos from Madison Ramos of Italia. Boss Aim, shoutout to you. Noel Esteban, I love you from Ami Grace of Tugigaraw. Pa-shoutout po here in Aberdeen with my friend Saysay at Mitch at pinsan kong si Tess from Margie Tumbali of Aberdeen. Ma'am Ella Corcuera, shoutout to you mula kay Moises de los Cruz of South Korea. And Malanao and Maramag families of Cabagan Isabela, shoutout po sa inyo mula kay Maripet Malanao. JJS Hong Kong Life, shoutout to you. Shoutout po para sa asawa ko at anak ko from J of Malig, Isabela. And Maricel Basig Butakan of Cyprus. Shoutout to all the people of Lanna and Albago in Lille, Cagayan.
Shoutout sa aking mag-aama sa Calacad, Tabuk City from Jerlyn Torres of Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. And Rafael Miguel of Japan, shoutout to you. Shoutout sa family ko sa Rojas at Gamu Isabela, mula naman kay Vanji Saldo of Kuwait. Corazon Napoles, shoutout to you. At panghuli, Marjun Aradana, shoutout to you. Muli mga kahugot na naglaan ng oras sa ating programa, maraming salamat. Sa mga nais pang magpadala ng kanilang kwento, tandaan, 7,500 words ang maximum, minimum ay 4,000. Hanggang sa muli mga kahugot, stay healthy, stay safe, and God bless us all.